Okay. Esensya na ho, nagkakaroon ho ng problema ang ating Wi-Fi signal. At ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. And by the way, this is the message of the entirety of the book of 2 Timothy. Believers, by the grace of God, and much more ministers, should persevere in the faith and ministry, even in the midst of suffering and trying times, even unto death. Ang mga mananampalataya sa biyaya ng Diyos, lalo na ang mga manggagawa sa iglesia, ay kinakailangang magpursige sa pananampalataya at paglilingkod kahit na sa gitna ng pagdurusa at mahihirap na kapanahunan o hanggang sa kamatayan. So ito ho ang pinaka-mensahe at ito ho ang itinutulak ni Pablo kay Timothy na kanyang sinulatan, at ito rin ho ang gusto ng Panginoon sa kanyang iglesia na ating maunawaan. Now, bilang introduction ho sa book ng 2 Timothy ay meron isang kasabihan na madalas nating naririnig. At ito po yun: words of a dying man seldom lies. Ang salita o mga salita ng isang taong malapit ng mamatay ay madalang na nagsisinungaling. Itong ibig sabihin ho nito ay ang mga taong malapit na sa kamatayan ay walang panahon sa kasinungalingan. Alam nila na wala nang panahon para sa joke. Wala nang panahon para sa mga bagay na trivial or mga walang kabuluhan. Kapag sila ay nagsalita, ito ay higit sa malamang katotohanan, ito ay seryoso, ito ay mabigat, at ito ay mga bagay o patungkol sa mga bagay na importante. Naalala ko ho ang kwento, at ito ho ay likhang isip na kwento lang naman, na merong isang ama na Chinese na nakaratay na sa banig ng karamdaman at malapit nang mamatay. At tinawag ng Chinese na ito, isa-isa ang kanyang mga anak. Tinawag niya ang anak number 1, anak number 2, at hanggang sa 7 anak niya, lahat matawag niya. At lahat ng mga anak niya ay nakapaligid sa kama dahil malapit na siyang mamatay. At pagkatapos niyang matawag ang pangalan ng ika-7 anak, ang sabi nung amang ito na Chinong negosyante, bakit kayo nandito lahat? Sino ang nahandun sa tindahan? Anong pinapakita? Ang pinakamahalaga sa puso ng taong ito ay yung negosyo nila. At yun ang lumabas sa kanyang bibig. At narito si Apostol Pablo, siya ay isang tao na malapit na sa kamatayan. Siya ay nakakulong muli sa isang Romanong kulungan at naghihintay na lamang ng kanyang pagkamatay o pagpatay sa kanya o sa kanyang execution. At hindi ho katulad ng mga dati o mga naunang pagkakulong sa kanya na meron siyang pag-asa ng paglaya. Halimbawa na lang, buksan natin sandali sa Philippians chapter 1. Sa Philippians chapter 1, verse number 19, ang sabi ho ni Apostol Pablo, and again, Philippians is a prison epistle. At siya ay nakakulong nung sinulat niya ito, nevertheless, handun pa rin yung kanyang lingwahe na inaasahan niya na siya'y lumaya. Sa verse 19, Philippians chapter 1, ang sabi niya, for I know that this shall turn to my salvation. And this salvation is not spiritual salvation, but his physical salvation from prison. Shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, and so on. So nahandoon ang matibay na pag-asa niya. Ang sabi niya pa nga sa verse 25, and having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy in the faith. Alam niya, habang siya ay nakakulong, magtutuloy-tuloy pa siya. Alam niya na makakalaya pa siya, makakapagministeryo pa siya sa mga mananampalataya. But that is not the case sa 2 Timothy.
Sa 2 Timothy chapter 4, buksan po natin ang lengguwahe ni Pablo na lalaman niya na malapit na ang katapusan niya. He is reaching the finish line. Matatapos na kanyang takbuhin bilang isang mananampalataya at bilang isang apostol ng Panginoong Hesukristo at lingkod ng Iglesia ng Diyos. Ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, "For I am now ready to be offered, and the time of is at hand." At ginamit niya ang image ng offering. At sa mga Hudyo, ang pag-o-offer ng hayop, it is not a live animal, kundi isang animal na kinikitil ang buhay. Handa na siya na harapin ang kamatayan. Alam niyang patungo na siya doon. At ang sabi niya sa verse 7, "I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith." So the language of Paul here in 2 Timothy, alam niya na ito na ang kahuli-hulihan para sa kanya, parating na ang kanyang kamatayan, nandun siya sa kulungan at naghihintay ng pagbitay sa kanya. Ang sabi nga this is very much the swan song ng Apostol Pablo, at yun ay figure of speech mula sa mga gansa daw. Ang mga swan ay merong magandang pag-awit bago sila mamatay. At ang 2 Timothy bilang huling sulat ni Apostol Pablo ay punong-puno ng mga emosyon at mabigat na damdamin. Nevertheless, punong-puno ng mga katotohanan at mga kautusan at encouragement na kailangan natin bilang mga mananampalataya. So narito si Pablo na sa kulungan, naghihintay ng kanyang execution, at siya pananampalataya at kamanggagawa sa ministeryo. Isang tao na magpapatuloy ng pangangaral ng Ebanghelyo at magpapatuloy sa paglilingkod sa Iglesia ni Kristo. Walang iba kung hindi si Timoteo. At narito ang kanyang sulat, at ito ang konteksto ng pagkasulat ng 2 Timothy, ay ating tunay na maaasahan na ang tono ng sulat na ito ay kakaiba sa 1 Timothy. At tunay, makikita natin sa ating mga susunod na pag-aaral na ang tono ng 2 Timothy ay medyo mas personal. Ang mga salita ay nandoon ang kabigatan, nandoon daman natin ang damdamin ni Apostol Pablo na tila baga nagbibigay ng mga huling habilin niya sa kanyang anak sa pananampalataya na si Timothy. Isang taong malapit na ang kamatayan, isang taong malapit nang humarap sa kanyang Panginoon at manlilikha. So ito ang pinaka-konteksto ng 2 Timothy. Let me just give some info about this book, 2 Timothy. Ang 2 Timothy ay meron lamang 4 na chapters. So Lord willing, hindi magiging kasing tagal ang pag-aaral natin sa 1 Timothy and 2 Timothy. And these 4 chapters have 83 verses. 88 verses. So napakadali ditong basahin sa isang upuan lamang. Kung ikaw ay magbabasa, mga 10, mahaba-haba na yung 20 minutes na gugugulin mo para mabasa ang buong 2 Timothy. At isang magandang gawain, lalo na sa mga short epistles na ito, na basahin ito ng isang upuan. And if I may encourage you, na basahin ito ng may pag-uulit-ulit upang masundan natin ang flow ng thought ni Pablo at makuha at mas maunawa ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Merong ilang mga tagapagturo na tila baga itong letra na ito, itong maiksing sulat na ito ng 2 Timothy ay hindi lamang meant para mabasa lamang ni Timothy, kung hindi ito rin ay higit sa malamang para mabasa o babasahin sa buong iglesia, particularly para sa iglesia sa Ephesus kung saan naglilingkod si Timothy. So ang punto ay ito. Isa sa mga gusto kong i-challenge sa atin at sa ating mga susunod na pag-aaral sa 2 Timothy ay ito.
Hindi, though it is a pastoral epistle, a personal letter of Paul to Timothy, ay hindi natin dapat baliwalain ang mga nakasulat dito. Hindi ito para lamang sa mga pastor. Maganda na matutunan, maganda na malaman ng mga mananampalataya at ng buong iglesia upang tayong lahat ng mga Kristiyano ay lalong mahamon sa mas matapat at mas pursigidong paglilingkod, pamumuhay at pagganap sa kalooban ng Panginoon sa gitna ng mga pagsubok, mga kahirapan at mga trials. Now, there are 5 very familiar, and these are 5 very familiar verses or passages from 2 Timothy. This small book or short book ay mayroon lamang 83 verses, but it contains very familiar and very important passages. And this will serve as somewhat a teaser ba? Ano tawag dito? Para bang preview sa ating mga future na pag-aaral, at nawa ito ho ay magdulot sa atin na mas maging sabik sa pag-aaral ng buong aklat po na ito. Well, for me, isa ho sa mga unang mga passage na talagang very familiar and important sa 2 Timothy is 2 Timothy chapter 2 verse 1. Anong sabi ni Pablo kay Timothy? 2 Timothy chapter 2 verse 1, ang sabi niya, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also." Ang passage na ito ay mahalaga para sa pagkaunawa ng isang importanteng katotohanan na ang katuruan, ang doktrina sa iglesia ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi mga bago at katang-isip, kung hindi mga katuruan na galing pa sa mga apostol. Sinasabihan ni Pablo si Timothy, "Timothy, yung mga natutunan mong katotohanan sa akin, ituturo mo sa susunod na henerasyon, at the same thing, yung susunod na henerasyon yun din ang ituturo sa mga susunod na henerasyon." Hindi kailangan at hindi dapat umiimbento ng mga bagong katotohanan ang mga bawat henerasyon, kung hindi ang ating layunin is to go to the truths. Saan natin masusumpungan ang mga katuruan na ito ni Pablo? Saan natin masusumpungan hindi lamang ni Pablo, ang mga katuruan ng mga apostol, ang mga katotohanan ng Panginoon? Walang iba kung hindi sa salita ng Diyos. So isa ho sa mga katangian ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Jesus ay ito ay apostolic in doctrine. At yun ang binilin ni Pablo kay Timothy. Pangalawa ay sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sa 10 taon halos ang ating lagpas 10 taon sa ating church ay may nakapaskil dito sa harapan. Ito mismong talatang ito, 2 Timothy chapter 2 verse 15. "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Isa itong talata na tumatawag sa isang matinding hamon sa bawat isang manggagawa, sa bawat isang Kristiyano na study. Hindi ito mag-aral. Kung hindi pagsumikapan mo, pagbigyan mo ng matinding effort, study to show thyself approved, that is acceptable to God, a workman that needeth not to be ashamed, isang hindi kahiyahiyang manggagawa. At ano ang pangunahin na katangian ng isang hindi kahiyahiyang manggagawa ng Panginoon? He is one who handles the Word of God correctly. At sinabi ito ni Pablo sa pamamagitan ng rightly dividing the word of truth. And kagaya ng madalas nating sinasabi, this is not a verse for dispensationalism that you divide the Bible. No. At sinasabi ni Pablo kay Timothy,
ay hindi yung different dispensation, kung hindi Timothy, cut it straight. That is, cut it right. That is meaning to say, do it correctly. Handle the Word of God in a right manner. At sa lahat ho ng hermeneutics book, what is hermeneutics? The science and art of proper biblical interpretation. Ang isa sa mga pangunahing talata na ma-encounter natin na itong 2 Timothy chapter 2 verse 15, a call to rightly divide, handle correctly the Word of God. And then sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, nasa punto ho tayo ng pagtingin sa ilang mga pamilyar na talata na Lord willing in the future studies natin ay mas pag-aaralan natin ng mas malalim, ay isa sa mga talata na napakahalaga na may kinalaman sa bibliology. Not just in interpreting the Bible, but also the doctrine of the Scripture that is about the inspiration of the Scripture. And I think we know the verse, 2 Timothy chapter 3, verse 16. Given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. As I've said, kaya sinabi ko, again, isa pang napakahalagang passage, verse sa Biblia patungkol sa katotohanan na ang salita ng Diyos, ang Bible in its entirety from Genesis to Revelation is God-breathed. That's ibig sabihin ng given by inspiration, theopneustos, hiningahan ng Diyos. At pinapakita nito ang katotohanan na ang Biblia ay produkto ng Panginoon. Hindi ito produkto ng tao na hininghan lang ng Diyos, kung hindi ito mismo ay inihinga ng Diyos, galing mismo sa Diyos, at ginamit niya ang mga banal na tao. Sabi nga ng 2 Peter, Holy men of God spake as they were moved of the Holy Spirit. Isa pa hong mahalaga, particularly para sa mga manggagawa, is 2 Timothy chapter 4. Buksan po natin, 2 Timothy chapter 4, verse number 1. Isang mahalagang talata, isang mahalagang passage, na nagtuturo sa atin ng main thrust ng church ministry. Isa sa mga pangunahing gawain sa church, or particularly pangunahing gawain ng pastor sa iglesia, ay ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo kay Timothy ay ito, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. And what is that charge? What is that command? Verse 2, preach the word. Timothy, make sure when you are preaching not the ideas of man, not the philosophies of men, not the philosophies of the world, but the Word of God. Marami hong mga mangangaral ngayon ay malayo sa sinabi na ito ng salita ng Diyos. Yes, pag tumayo sila sa likuran ng pulpito, binubuksan nila ang Bible, pero wala silang pakialam sa Bible. Ang gusto nilang maibigay sa mga tao ay yung mga sarili nilang karunungan. O ginagamit pa ang Biblia na para bang si Satanas na pinipilipit ang salita ng Diyos para ipakapahulugan ang kanilang sariling nais. Ang mensahe ng salita ng Panginoon. Ilang beses ko na akong sinabi dito sa church, si Brother Paul ay walang mensahe. Ang aking obligasyon ay sabihin, ituro, ibigay sa mga mananampalataya kung ano ang mensahe ng salita ng Panginoon. Kamakailan lamang kausap ko ho ang aking asawa at kinamusta niya, kamusta na ang preparasyon mo, kamusta na ang pag-aaral mo. Sabi ko, medyo nag-iba ng destinasyon. Anong ibig sabihin? Nung una, sa unang basa ko, akala ko ito yung mensahe, pero habang pinag-aaralan na mas malinaw, hindi pala dito patungo, dito pala. Anong kailangan kong gawin? Ipilit ko dito?
or sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Again, preach the Word. Ito ay mahalagang utos. Ito ang pangunahing gawain ng isang pastor sa iglesia ng Panginoon. Yes, maraming trabaho sa church. Pero kung merong isa na hindi dapat mapabayaan ay ang pangangaral ng tama, ng seryoso, ng maayos, ng matapat ng salita ng Panginoon. Alam niyo yung ating pinag-aralan sa buksan na natin sa 1 Timothy for us just to be reminded. Sa 1 Timothy chapter 5, 1 Timothy chapter 5 verse 17, ang sabi ni Pablo ay ito, let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially, sino daw? They that what? They who labor in the word and doctrine. Yung iba ho ay hindi nagle-labor. Yung iba ay copy and paste lang. No, we must. The pastor, the minister of the church must be laboring in word and doctrine. Ito isang magaang na trabaho, isa itong mabigat, isang seryosong trabaho, ang pagtuturo at pangangaral ng salita ng Panginoon. And that is what Paul said to Timothy, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long suffering and doctrine. And lastly, isa ito again sa mga pamilyar na talata. At kung meron sigurong isa sa pinakasikat na talata sa 2 Timothy, other than chapter 3 verse 16, will be 2 Timothy 4 verse 7. Which is nabasa natin kanina, yung sinabi ni Pablo, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. And these are very memorable and very emotional words from the Apostle Paul, na punong-puno ng katotohanan, at tuwing binabasa natin itong 2 Timothy chapter 4 verse 7, it is as if Paul himself is telling us, even the church today, maging sa mga mananampalataya sa ngayong panahon na ito, I have fought a good fight, so you must fight a good fight also. I have finished my course, so you must finish your course also. I have kept the faith, so believers, even in this time of the church, keep the faith also. So narito ang mga salita ni Apostol Pablo na malapit na sa pinto. Nahamon niya ang bawat Kristiyano, oo, lalo na ang mga manggagawa na lumaban o makipaglaban ng isang mabuting laban, tapusin ang tahakin na kung saan tinawag ng Panginoon, at ingatan ang pananampalataya na ipinagkatiwala o binigay ng Diyos sa atin. So again, those are just snippets. Those are just some previews na mga talata. Napakaganda. Again, in this short 4 chapter 83 verses letter, ay punong-puno ng mga napakahalagang mga katotohanan. So I hope tayo ho bilang mga mananampalataya ay maging excited at tumutok ho sa ating mga future na pag-aaral dito ho sa aklat ng 2 Timothy. Now with that, I would like also to give us, as part of the introduction sa book of 2 Timothy, let's look at the structure of the book of 2 Timothy. The main points, the main structure ng book na ito. Sa chapter 1, punta ho tayo sa 2 Timothy chapter 1. At kadalasan, ang unang 2 o 3 o ilang mga talata sa chapter 1 ay introduction ni Apostol Pablo as his usual way of writing. Ang sabi niya, we have the greetings or the salutation. Chapter 1, verse 1 and 2, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus, to Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. Sender and receiver. Para bang sa manipadala. Yung pangalan ng sender, andun yung pangalan ng
receiver. Ang sender ay si Pablo, ang receiver ay si Timoteo, at nandito ang kanyang pagbati. Chapter 1, ang makikita ho natin, nakauna Pablo na ito, the guarding and preserving the entrusted truths. Guarding and preserving the entrusted truths. Kailangang bantayan, kailangang ipreserba, kailangang protektahan ni Timothy ang mga katotohanan na kanyang natutunan o na itinuro sa kanya ni Apostol Pablo. Sa chapter 1 verse 7, ang sabi, "For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God." So hinahamon ni Pablo, Huwag mong ikahiya ang patotoo, ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Huwag mong ikahiya ang mga katotohanan na itinuro ko sa iyo sa pamamagitan din naman ng revelasyon ng Panginoon sa akin na isang preso. Kung hindi, Timothy, kung kinakailangan makibahagi ka, maging kabahagi ka sa affliction o sa kahirapan na dala ng Ebanghelyo. And again, kagaya nga ho ng isa sa mga ma-encounter nating talata, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. And walang akibat na ministeryo ng Ebanghelyo ay ang pag-uusig. At sinasabihan ni Pablo si Timothy, maging mapagtiis ka. Huwag kang aatras kapag dumarating ang mga afflictions na ito. At ang sabi niya muli ni Pablo sa chapter 1 verse 12, "For the which cause I also suffer these things, nevertheless I am not ashamed, whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed against him, unto him against that day. Hold fast." Ito yung utos niya. "Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me, in faith and in love, which is in Christ Jesus." At sinasabihan ni Pablo sa Timothy, hold fast. Huwag mong bibitiwan. Timothy, may hahatak sa iyo palayo, huwag kang bibitiw. Timothy, nandun yung temptation na kung saan pumunta, kung ano-ano ang gawin, magbigay ng atensyon. Naalala niyo ho yung mga laging paalala ni Pablo kay Timothy sa 1 Timothy? Huwag ka magbigay ng panahon sa mga walang kabuluhan, lalo na sa mga walang katuturan na mga bagay. Kundi hold fast the form of sound words. Be faithful. Ang sabi niya sa verse 14, that good thing which was committed unto thy trust, and keep which dwelleth in us. Merong partikular na tinukoy si Pablo. Again, may magkakaiba ang mga that good thing that is the whole truths given to the saints, it was what's delivered unto the saints. Or even naman sinasabi, this is particularly the truth of the gospel. Timothy, keep yung bagay na pinagkatiwala sa iyo, pakabantayan mo. And that is the push ng first part ng book of 1 Timothy. A call. Ito ay tawag para protektahan, para bantayan, para ipreserba ang pinagkatiwalang katotohanan. Hindi lamang huyo isa pang sa susunod sa structure ng 2 Timothy at makikita natin to kalakihan sa 2nd chapter is be an approved, that is an acceptable in his church. Timothy, ingatan ang katotohanan. And as chapter 2, Timothy, at mabuting lingkod ni Kristo sa iglesia. Again, nabasa na ho natin yung talata. Ang sabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." So Timothy
and excellence when it comes to the ministry of the Word of God. And then sa chapter 2 verse 1, sinabihan din ni Pablo si Timothy na, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus." Magpakalakas ka. And then sa chapter 2, nabasa natin kanina, yung mga naituro ko sa iyo, ituro mo rin sa iba. And what is that? That is discipleship. Disipulo mo, ituro mo sa iba, at sila naman ay ang isang magandang pattern for discipleship in the Christian church. And then also there is that call to endure hardship in the ministry. Verse 3, chapter 2. "Thou therefore in the of Jesus Christ." Kung mapapansin natin, nandun ang paulit-ulit na paalala ni Pablo kay Timothy. Timothy, magpakalakas ka. Timothy, endure, magtiyaga ka. Sa gitna ng kahirapan, magpursige ka. Because the ministry, sabi nga natin kanina, it is hard. And it's getting harder. Kaya nga ho, kailangan natin ang mga katotohanan ng 2 Timothy. It's not just discipleship in the church, hardship in the ministry, or enduring hardship, not just pursuit of excellence and faithfulness sa ministry ng salita ng Diyos, but also pursuit of holiness, pursuit of personal holiness. Ang sabi ni Pablo sa verse number 21, 2 Timothy chapter 2, "If a man therefore purge himself from these things, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every work. Flee also youthful lusts, but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart." So sa chapter 2, makikita natin sa 2 Timothy, ang push ni Pablo ay ito, be an approved minister. Ang isang approved minister is one who do discipleship, is one who endure hardship, one who pursue excellence and faithfulness in the word, in the ministry of the word, and one who pursue personal holiness and godliness. Sa chapter 3, ang much more na makikita ho natin ay handun ng babala hanggang sa chapter 4. Ang babala ni Pablo kay Timothy na ang pagmiministeryo sa mga huling araw ay pahirap ng pahirap. It will not get better, it will not get easy, it will get harder. Ang sabi ho sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, "This know also that in the last days perilous times shall come." Magiging mahirap pa ang pagmiministeryo. Magiging mas challenging pa. At kung isa-isahin ho natin ang mga sinabi ho ni Pablo dito kay Timothy, ano ang mangyayari sa mga tao nandoon ang kapagsagana ng kasamaan. At isa sa mga pinakakinakatakutan ko dito, alam niyo kung ano, nasa verse 5. Ano ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 5? "Having the form of godliness, but denying the power thereof." Wow. Meron silang anyo. Pag tinignan mo, mukhang makadiyos. Pag pinakinggan mo, tunog makadiyos. Pag inamoy mo, baka amoy ding makadiyos. Nangyarihan doon, wala ang ebanghelyo sa kanila. Mukha silang makadiyos sa panlabas, pero hindi sila mga tunay na mananampalataya. And such is the case now in many churches. And I know for a fact, even in our church, this is a JCBC, may mga tao, every Sunday, lalo na nung wala pa yung pandemya, nasa church. But they're not saved. But they're maaaring nakabihis ng maayos. Dala ang kanilang Biblia, maaaring tanungin mo, ano ba ang ebanghelyo, kaya niyang sagutin sa iyo. Pero wala sa kanila ang kaligtasan. There will be religious hypocrites in churches. Mukhang religious
Kristiyano. Now, kung ito ang hinaharap sa ministeryo, hindi hirap, bakit mo gugustuhin magministeryo? Or kung sakali man, ano ang gagawin? Saan babaling para sa pag-asa? Ano ang gagamitin para paglingkuran ng mas tapat pa ang iglesia ng Panginoon? Or there is only but one powerful tool na meron ang manggagawa. Hindi ang kanyang preaching style, hindi ang kanyang sariling mga ideya, hindi yung mga activity na may isip niya para sa church. No! Itinuro ni Pablo si Timothy sa kaisa-isang may kapangyarihan na magbago sa buhay ng mga tao. Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Again, 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Pagkatapos sabihin ni Pablo kay Timothy, Timothy, mas magiging mahirap. Pero Timothy, huwag kang mag-alala, andyan ang salita ng Panginoon. At pagdating sa chapter 4 verse 1 and 2, anong sabi ni Pablo kay Timothy? Preach. Alam niyo, napakaganda nito. Sa panahon na ang maraming mga churches, kung hindi man paigsi ng paigsi, entirely, halos wala ng panahon sa salita ng Diyos. Magsisigawan, magsasayawan ng 45 minutes, 1 hour, and then mag-aaral ng salita ng Diyos 5-10 minutes. O mga kapatid, ang bilin ni Pablo kay Timothy, preach the word. Habang mas pasama, habang mas pahirap, kailangan mas lalong maging tapat at magpatuloy sa pagtatapat ang mangangaral sa pangangaral ng salita ng Diyos. So ministering in the last days, hindi pa rin nawawala. Ito pa rin ang pareho ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi kailanman magiging obsolete. Iba, ang akala nila, sabi na, preaching, luma na yan. Ang kailangan natin ngayon ay dialogue. Preaching, ayaw ng tao ng preaching kasi pakiramdam nila, pinagsasabihan sila. Ang kailangan lang natin is talk. Kaya marami hong mga churches ngayon, ang itsura ng mga tumatayo sa harapan ay hindi mga mangangaral ng salita ng Diyos, kung hindi mukhang mga psychologists, mga therapists. At ang approach nila ay hindi pangangaral ng salita ng Panginoon. And then sa kahuli-hulihan, makikita ho natin, there is the call to faithfulness unto death. Sinabi na nga ho natin, ang sabi ni Pablo sa kay Timothy sa chapter 4 verse 5, but watch thou, endure afflictions, do the work of make full proof of thy ministry, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought, kept the faith. Timothy, nagpatuloy ako. Tinapos ko. Timothy, yun din ang gawin mo. And sa atin bilang mga Kristiyano, yun din ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa gitna man ng pandemya, sa gitna na ng kahirapan, oo, dumating man ang pag-uusig, tinatawag tayo ng Panginoon sa mas tapat, mas pursigido, na pananampalataya, na pagsamba sa ating Panginoon. Ngawa, tayo bilang mga mananampalataya, kagaya nga ng sabi natin kanina, ang mensahe ng buong book ng 1 Timothy, ang mga mananampalataya sa biyaya ng Panginoon, lalo na ang mga manggagawa sa iglesia, ay kailangang magpursige at magtapat sa pananampalataya at paglilingkod. Oo, maging sa gitna man ng pagdurusa at sa gitna man ng mga mapagsubok ng kapanahunan o mahirap na kapanahunan,
Oo, ito man ay magdala sa atin sa kamatayan. O mga kapatid, kung merong panahon na hindi in ang pagiging Kristiyano, ngayon yun. Kung merong panahon na mas mahirap ang pagiging Kristiyano, mas mahirap ngayon kaysa noon. Eh mga kapatid, kagaya ng sinabi ng Biblia, hindi ito kundi pahirap. Ngunit tayo ay patuloy na tinatawag ng Panginoon. San man tayo naroroon, san man niya tayo tinawag, anumang gawain. Brother Paul ay tinawag sa pagpapastor, sa terangan ng pagpapastor, sa mga estudyante, kayo ay tinawag at nilagay ng Panginoon bilang estudyante, sa mga magulang, anuman ang ministry natin sa loob ng iglesia ng Panginoon, sa katawan ni Kristo. We are called to endure and to faithfulness sa gitna ng mahihirap na kalagayan. At narito ang isang manggagawa, malapit na siya sa kanyang kamatayan. At ang kanyang habilin sa kanyang kapwa manggagawa, magpatuloy ka, magtapat ka, oo, maging hanggang kamatayan man. At yun din ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi ito para sa mga pastor lamang, hindi ito para sa mga faithful lamang sa church. Ito'y para sa bawat isang Kristiyano. Ikaw man ay isang Kristiyanong asawa at kadalasan na sa bahay ka lamang, ikaw ay tinatawag pa rin ng Panginoon sa isang matapat na paglilingkod at pamumuhay sa Kanya, oo, hanggang kamatayan. Ano man ang larangan mo, ano man ang trabaho mo, saan ka man nilagay ng Panginoon, mabuhay tayo bilang Kristiyano. Ibuhay natin ang ating kaligtasan. Sabi nga, work out. Oo, at magtapat tayo, maging may kahirapan man, maging hanggang kamatayan. Mga kapatid, kailan magtatapos ang ating pagpupursige sa pagtatapat at paglilingkod? Hindi pag 60 na tayo. Hindi pag 65 na. Hanggang kailan? Hanggang kamatayan. Tayo ay tinatawag ng salita ng Panginoon sa ganitong uri ng pagtatapat. Sabi nga ho sa kasal, till death do us part. Well, in a same way, sa buhay pananampalataya, magpupursige, magpapatuloy, lalaban until death. And I hope we're looking forward sa ating mga susunod pang pag-aaral sa 2 Timothy. We need this. Kailangan natin bilang isang iglesia. Kailangan natin ang mga katotohanan ito, ang mga paalalang ito, ang mga kautusan na ito. At nawa, maging sa gitna man ng pandemya o anumang mga pagsubok, patuloy tayong tumingin sa salita ng Panginoon. At ito ang pagkuhanan natin ng lakas at tulungan nawa tayo ng Diyos na magpursigi at magtapat anuman ang ating kalagayan. At tayo man ay datnan ng kamatayan o datnan ating Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po sa aklat na ito ng 2 Timothy. Lord, kamangha-mangha ang aklat na ito. Hindi dahil mahusay ang manunulat. Hindi dahil dakila si Pablo. Hindi kamangha-mangha sapagkat ito ay iyong salita. Ito ay totoo. Totoo noon, totoo hanggang ngayon. Ito'y kailangan noon ng mga Kristiyano at kailangan namin hanggang ngayon. At salamat sa iyong habag na iyong pinagkaloob sa amin ito. At tulungan mo nawa kami bilang ako partikular bilang manggagawa at kami bilang isang iglesia na patuloy na sain ang mga katotohanan ng iyong salita. Na patuloy na magtapat, na patuloy na ingatan ng ebanghelyo, patuloy na protektahan ng mga katotohanan mo sa iyong salita at kinakailangan. Tulungan mo kami sa mas lalo dalhin mo kami sa mas lalo pang mainit, matyaga at matapat na paglilingkod sa iyo sa gitna man ng mga pagsubok o sa gitna man ng nawa kagaya ng sinabi mo, O Diyos, sa iyong salita,
kami ay magbata sa pagtatapat na kagaya ng isang mabuting sundalo ng aming Panginoong Hesukristo. Nawa, O Diyos, kami man ay umuwi sa iyo sa pamamagitan ng kamatayan o datnan mo sa muli mong pagbabalik. Masumpungan mo kami na matapat na nakikipaglaban, matapat na tumatayo, matapat na naglilingkod sa iyong katotohanan, sa iyong iglesia. Alam namin na ito ay posible lamang sa pamamagitan ng iyong biyaya. Kaya Panginoon, tulungan mo kami, tingatan mo kami. Kami ay desperadong nangangailangan ng biyaya mo. Alam namin, ikaw ingat sa amin. Gamitin mo ang iyong salita. Palain mo kami sa mga susunod namin pang pag-aaral sa aklat na ito ng 2 Timothy. Dalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y patuloy. Tayo po'y umawit ng ating closing song. Praise Him, praise Him.